Wag ko na lang kaya to iligpit kasi hindi mo mamamalayan December na naman. Ito. Lalagay ko na yung garlic. Ay! Ay! Maliit yung nagamit ko guys na pan. Nabudol na naman ako ng Shopee. Pwede siya guys sa hot. Pwede din siya sa cold. Sarap. Asin. Hi mga sis! Kakabit ko na naman tong namin, mini Christmas tree. Papatulong ako sa husband ko. Grabe guys, no? Ang bilis lang talaga ng araw. Naalala ko dati nung nililigpit ko to, sabi ko nun, wag ko na lang kaya to iligpit kasi hindi mo mamamalayan December na naman. Pero ayun nga, niligpit ko na lang din siya kasi para hindi masyadong sagabal dito sa baba kasi maliit lang yung space dito. Kaya, ayun, ito, mag-aayos ulit. Ito. Narinig pa yung kutot ko. Kinakabit na namin yung Christmas light. Ngayon magluluto ako ng hipon. Gagawa ako ng buttered garlic na hipon. So ganito ako pa naglilinis ng hipon guys. Tinatanggal ko yung may matulis. Tapos yun dito sa may bandang buntot. And then yung parang antina niya. Tapos, yung paa tatanggal. Tsaka yung kanyang bituka. Next naman guys, maghihiwa na ako ng ating bawang. Start na tayo mag-isa guys. Halagay ko na yung butter. Para sa akin guys, ito yung pinakamadaling lutuin sa lahat ng mga ulam. Except dun sa mga prito-prito. Ito rin guys yung paboritong ulam ni husband. At para daw sa kanya, sa lahat ng mga niluluto ko, ito daw yung pinakamasarap. Ewan ko lang ha, kung ine-adjust lang ako ng asawa ko. Lalagay ko na yung garlic. Ay! Ay! Ang bango rin talaga kapag ginigisa yung garlic sa butter. Sakto lang yung lakas ng apoy ko guys, hindi masyado malakas kasi baka masunog yung garlic. Next guys, lalagay ko na yung hipon. Maliit pala yung nagamit kong lagayan. Next, lalagyan ko na ng oyster sauce. Mga 1 tablespoon at kalahati para mas masarap. Next, lalagyan ko ng ketchup. Kamintang durog. Lalagyan ko din siya ng konting-konting sugar. Maliit yung nagamit ko guys na pan. Dapat yung mas malaki dito. Lalagyan ko rin siya guys ng tubig. Konti lang. Mabilis lang maluto yung hipon guys. Huwag lang siya masyadong i-overcook kasi mahirap siyang balatan kapag ka-overcook. Sabi... Feeling expert yarn. Actually guys, yung mga ganitong luto-luto, natutunan ko lang naman din to sa guys, sa YouTube. Nanonood ako ng mga cooking. Tikman natin kung may adjustment. Sarap.
Ito na guys, yung shrimp buttered garlic. Kakain na ako guys. Nagugutom na ako. Grabe. Kakatapos ko lang magluto. Kain na ako ng pananghalian. Ito yung ulam ko guys. Shrimp buttered garlic. Baring ko muna. Yeah. Gusto ko guys, pa nagluluto ako ng buttered and garlic shrimp. Sauce pa lang ulam na. Hello mga sis! Meron akong i-unbox. Nabudol na naman ako ng Shopee. 3. Bumili kasi ako guys ng una muna. Ito. Bumili ako ng, parang siya, lagayan lang naman siya ng mga anik-anik, mga accessories. Tapos, bumili ako ng honey dahil magtitimpla ako mamaya guys ng honey na may Yakult. Tapos, lemon. Siyempre, bumili din ako ng baso. Kasi may baso na ako guys na madalas kong ginagamit. Yung lang din siya, clear na glass. Kaso nabasag, kaya ayun. Bumili ulit ako. Ito muna yung una kong i-unbox guys. Yung lagayan ng mga accessories, ganyan. 40 plus lang pala ata isa nito guys. Taran! Yan. Mamaya papakita ko sa inyo guys yung mga ilalagay ko dito. Next, ito. Sana legit siya na na honey. Mamaya guys, susubukan ko kung talagang legit siya. May mga napapanood ako na paano malalaman kung legit or fake yung honey. Mamaya, subukan natin. Medyo matagal lang siya dumating guys. Kasi galing pa ata to ng Davao. Akala ko nga, hindi na darating Sobrang secured niya. Safe naman siyang nakarating sa akin guys, kahit galing pa siyang Davao. Wala siyang tagas. Maya nating subukan guys kung legit talaga siya. Plus, syempre yung paglalagyan ko na lemonade. Lemonade ba tawag doon? Yung Yakult na may lemon, na may honey. Sana wala din siyang damage. Pero mukhang safe naman siya kasi may mga ganito guys sure talaga na hindi mababasag yung item na dito. And ito na yung baso. Kasama siyang straw. At yun, hindi pala siya ganun kalaki, Sakto lang. Sa video kasi parang, dun kasi sa picture parang laki niya. Anyway, okay na din sa akin yung ganito kalaki. Pwede siya guys sa hot. Pwede din siya sa cold. Tapos, dito ilalagay yung dahan-dahan. Lamoy. Ito yung aking mga abubot guys. Magagamit ko lang naman to sa pag-vlog. We love you, baby. Always and I'll be there. May luma pa akong diba? Hindi na siya makalatingnan. Ilalagay ang iba pang mga kable, charger, small tripod. Susubukan ko na kung legit talaga itong honey. Base dun sa napanood ko, ang legit na honey daw guys, pag nilagyan mo siya ng tubig, tapos medyo iikot-ikutin, tapos kapag hindi siya humalo dun agad sa tubig, yun daw yung legit. Yan siya guys.
Subukan naman natin guys yung kapag sinindihan siya. Sige, game. Huwag mong papatayin. Legit nga siguro, hindi siya nangitim na namuo eh. What do you think, guys? Legit ba or fake? Ito yung isa. Ito, yung may halong sugar. Kasi ganito siya baby, umitim siya. Wala pa akong pangpiga sa lemon guys, kaya ito na lang muna. Next, lalagyan ko siya ng Yakult. Tapos, konting water. 2 tablespoons. Lagyan natin ng cube ice. Sarap. Awesome. So, pang lagdagan ng honey. Tikman mo nga, baby. Ba't narandan? Diba? Ano to sa ubo? Sarap. Sobrang asim niya guys. Kasi konti lang yung water na nilagay ko. Tapos konti lang din yung honey. Sakto siya sa pag may ubo ka.